Kumusta kayong lahat? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Kumusta kayo ngayon? Ang galing. Kagabi lang ako dumating ng late, kaya sobrang thankful ako na nandito ako ngayon. Isang malaking karangalan na nandito ako sa Jerusalem, napapalibutan ng maraming tao. Napapalibutan ng napakaraming kahanghangang mga lider, mamamahayag, innovator, at mga taong inialay ang kanilang buhay para palakasin ang Israel at ang mga Hudyo. Kung tinanong niyo ako noon kung ano magiging itsura ng karira ko, malamang sinabi ko na gugugulin ko ang buhay ko sa pagsasayaw, pagkanta, pag-arte, at pasayahin ng mga tao. Hindi ko akalain makikilala ako. Hindi bilang mananayaw, mga awit o aktres, kundi bilang isang kilalang tinig na Hudyo sa social media. Hindi ko rin inakalang ang simpleng pag-post tungkol sa aking pagkakakilanlan bilang Hudyo ay magiging kontrobersyal. Hindi naman natin kayang piliin ang sandaling ibinibigay ng kasaysayan. Tayo lang ang makakapili kung anong gagawin natin sa pagkakataong iyon. Pwede tayong manahimik dahil mas madali iyon, o pwede tayong magsalita dahil talagang kinakailangan. At para sa akin, naging malinaw ang pagpipiliang iyon. Bilang isang tao na may 14 milyong tagasunod sa iba't ibang platform, napagtanto ko na ang social media ay hindi lang lugar para magbahagi ng mga selfie at nakakatawang video. Dito inuhubog ng tao ang kanilang opinyon. Dito nabubuo ang mga naratibo. Dito binibigyan kahulugan ng kasaysayan, minsan tama pero minsan malayo sa katotohanan. And then October 7th happened. Gaya ng iba, paggising ko agad kung kinuha ang cellphone ko. Noon una, nakita ko ang mga video ng pamilyang natatago sa safe room. Mga taong natatakbuhan para iltas ang kanilang buhay. Mga magulang na naghahanap ng anak at komunidad na biglang nagulo. Wasak ang puso ko, daya nang nararamdaman din ng lahat dito. Ako'y nagluluksa at nabigla. Pero habang lumilipas ang mga oras, may iba pang nangyari. Binuksan ko ulit ang Instagram at TikTok. At pakiramdam ko ay parang ibang realidad na ang tinitingnan ko. Bago pa man malaman ng maraming tao kung ano talaga ang nangyari, may mga naratibo ng agad na nabubuo. May mga opinyon na agad nabubuo at milyon-milyong tao sa mundo ang nakapagdesisyon na sa kanilang paniniwala. Hindi dahil sila mismo ang nagsaliksik o wala ni isa sa kanila ang nakabisita na sa Israel o nakipag-usap sa isang survivor o kahit sa isang Israeli. Nanood lang sila ng ilang maiikling video online mula sa mga taong kulang ang kaalaman tungkol sa reyon o kasaysayan nito. Naalala kong naisip ko, paano ito naging ganito kabilis? Sapat na nakakapangwasak ang mismong trahedya, pero ang makita ang maling impormasyon na kumakalat sa mismong oras na yon ay isang bagay na hindi ko pa naranasan noon. At doon may nagbago sa loob ko. Napagganto ko na ang pananahimik ay hindi talaga padiging neutral. Ang pananahimik ay nagbibigay daan sa iba na ikwento ang kwento mo. Kung di natin ikwento ang sarili nating kwento, ibang tao ang gagawa nito para sa atin. At maaring hindi nila ito ikwento ng totoo. Dahil dito, nagbago magpakailanman ang pananaw ko sa plataporma ko. Napansin ko na ang mga algorithm ay mas mabilis magbago ng opinyon kaysa sa gobyerno. Sa panahon na yon, ang laban para sa katotohanan ay hindi lang sa newsroom at pandaigdigang entablado, kundi pati sa ating mga cellphone. Sa isang scroll, video, share, at post. Alam kong hindi ako pwedeng manatili sa gilid. Ngayon, ang social media ay hindi na lang libangan, kundi isa sa pinakamakapangyarihang larangan ng labanan sa mundo. Sa una, hindi ako tiyak sa mangyayari kapag nagsalita ako. Ang daming tawang paulit-ulit na nagbabala sa akin na huwag gawin yon. Sabi nila, Montana, mawawalan ka ng followers at brands at titigil na silang makipagtrabaho sa'yo. Sabi nila, manatili ka na lang neutral, magpatuloy ka lang sa pagsasayaw, huwag ka na lang magsalita ng kahit ano. Pero naisip ko, apo ako ng mga nakaligtas sa Holocaust. At responsibilidad ko na gawin ang lahat ng aking makakaya.
Alam kong siguradong-sigurado ako na kung may social media noong 1900 at tapat na pong maniwala ka, araw-araw magpo-post sina Lolo Zadie at Lola Lily ko. Kahit isa lang ang follower nila o 10 milyon. Kaya nag-post na lamang ako. Sinimulan kong ibahagi ang totoo. Bumalik ako sa Israel sa unang pagkakataon matapos ng Oktubre 7 noong Disyembre ng 2023. Ngayon, ikasiyam ko na itong pagbalik mula noong Oktubre 7. Agad kong idokumento ang totoong nangyari at patuloy na nangyayari. Hindi dahil inakala ko mababago ko ang mundo ng biglaan, kundi dahil hindi opsyon para sa akin ang manahimik. Aminin ko, karamihan sa mga babalang natanggap ko ay nangyari talaga. Patuloy akong tumatanggap ng libu-libong mapanirang mensahe, pagbabantas sa buhay halos araw-araw, at mga taong nagdanais na masama sa akin dahil Hudyo ako, at tumatayo laban sa sarili kong mga tao. May mga taong nagsabi na dapat namatay ang mga lolo't lola mo sa Holocaust at ngayon, ikaw naman ang sunod. May mga ganap na estranjero na nagpasya kung sino ako kahit hindi pa kami nagkakaroon ng kahit anong pag-uusap. Pero may nangyaring maganda. Sa bawat mapanirang mensahe na natanggap ko, may mga mensahe ring nagpapaalala sa akin kung bakit mahalaga ang ginagawa kong ito. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa mga Muslim na nagpapasalamat dahil kinondena ko ang terorismo at nagpakita ng malasakit sa inosenteng sibilyan. May mga Kristiyanong nagsabi sa akin na nagsimula mag-aral ng kasaysayan ng mga Hudyo dahil sa mga video ko. May mga nag-message sa akin na umamin na naniwala sila sa maling impormasyon tungkol sa Israel at dahil sa maikli kong video, nagsimula silang magtanong kaysa basta maniwala sa lahat ng online na nababasa nila. Isang batang babae ang sumulat sa akin at sinabing, hindi pa ako nakakakilala ng Hudyo. Dahil sa panonood ng videos mo, nalaman ko kung sino ang mga Hudyo. Salamat! Hindi ko kailanman malilimutan ang pagbasa sa mga mensaheng iyon dahil pinaalala sa akin ng mga iyon ang isang bagay na napakasimple. Hindi kinamumuhian ng mga tao ang mga bagay na alam nila. Kinamumuhian nila ang mga bagay na hindi sila nabigyan ng pagkakataong maunawaan. Kaya naman ipinagpapatuloy ko pa rin. Isa sa pinakamalaking aral na natutunan ko nitong mga nakaraang taon ay na ang pagbabago ng isipan ng tao ay bihirang mangyari sa pamamagitan ng sigawan at pagiging palaban. Naniniwala akong totoo ito dahil sa mahinahong pag-uusap. Nakita kong mahalaga ang katotohanan. Mahalaga ang kasaysayan, pero mahalaga rin ang pagiging makatao. Kapag naramdaman ng tao ang respeto, mas bukas silang makinig. Pinakamakabuluhan kong pag-uusap ay madalas sa mga hindi sumasang-ayon sa akin. Maniwala ka. Pero nangyayari ito sa mga taong sapat ang kuryosidad para magtanong. Doon ako naniniwala, nagsisimula ang pagunlad. Sa mga nakaraang taon, nakilala ko ang mga natatanging Israeli. Sino dito ang Israeli? Sa totoo lang? Woo! Kayo ay kamangha-mangha, pinakamalakas sa mundo. Pero ang mga kamangha-manghang Israeli na ito ang lubos na nagbago ng buhay ko. Gumawa ako ng dokumentaryong pinamagatang The Children of October 7th, kung saan ininterview ko ang mga batang edad 11 hanggang 17 na naging bihag na ang kanilang mga magulang ay bihag din o nasaksihan nilang pinatay ng Hamas ang pamilya nila mismo sa harap nila. Mahigit 1 taon akong nagtaguyod para sa lahat ng mga bihag tulad din na Emily Damari at Romy Gonen bago ko pa man sila nakilala. Bago ko pa sila makilala, parang pamilya ko na sila. Sigurado akong marami sa inyo ay nakaka-relate. Nang sa wakas ay napalaya sila. Nang makilala ko sila, ay may nalaman akong pinakamatinding kwento tungkol sa panahong bihag pa sila. Habang bihag pa sila, napanood nila ang panayam tungkol sa akin matapos kong isuot sa Grammys ang dilaw na damit na may nakasulat na, iuwi na sila. Napanood nila yon habang bihag pa sila. Hindi talaga ako makapaniwala doon. Yung sandaling yon ay nagpahinto at napaiyak ako. Kasi naisip ko na ang social media ay hindi lang pala umaabot sa mga tao sa buong mundo. Sa isang paraan, umabot ito sa mismong mga taong ipinalalaban namin sa Gaza. Gumawa ako ng Nova tribute dance video na We Will Dance Again kasama ang Lilac Friedman Dance Company na nawalan talaga ng 3 miyembro sa Nova Festival, kasama ang mga survivor ng Nova at dating bihag na sina Moran, Steli at ako.
Naglaan ako ng oras, kasama ang mga kahanga-hangang sundalo na halos kasing edad lang ng mga teenager. Ngunit may dalang napakabigat na responsibilidad at bumisita rin ako sa mga komunidad na winasak ng terorismo. Pumasok pa ako sa Rafah, Gaza para personal na masaksihan ang mga pagsisikap ng Israel at US sa pagbibigay ng makataong tulong. Dahil sawang-sawa na ako sa lahat ng propaganda tungkol sa tulong. Gusto kong makita ang totoong nangyayari gamit ang sarili kong mga mata, imbes na umasa lang sa mga balita. Binago ako ng mga karanasang iyon habang buhay dahil ang Israel ay hindi lang ideya. Hindi lang ito isang hashtag. Hindi ito isang usaping pampulitika lang. Tunay na mga tao ito. Ito ay mga pamilyang nagsisikap mamuhay ng normal sa hindi pangkaraniwang kalagayan. Ito ay katatagan. Ito ay inobasyon. Ito ay pag-asa. Ito ang pagiging makataw. Kapag tumingin ka sa mata ng tao at narinig ang kanilang kwento, hindi mo na sila basta magagawang slogan sa social media. Lumaki akong ipinagmamalaki ang pagiging Hudyo. Pero ngayon, ito ay naging isang bagay na nararamdaman kong responsibilidad ko na. Hindi mo ako makikitang walang bituin ni David. Palagi akong may suot. Minsan nga, 20 pa. Gusto ko talagang ipakita na proud akong Hudyo. Kaya gusto ko lang ipaalam sa inyo at nararamdaman kong may responsibilidad ako dito. Hindi dahil alam ko lahat ng sagot. Hindi dahil isa akong historiador o politiko. Kundi dahil may plataporma ako. Naniniwala ako na ang pagkakaroon ng plataporma ay may kaakibat na matinding responsibilidad. Lahat ng henerasyon ng Hudyo ay naranasan na ang pagsasalita ay may kasamang konsekwensya. Alam natin yan. Hindi na iba ang henerasyong ito. Ang pagkakaiba lang ngayon, bawat isa sa atin ay may maliit na plataporma ng paglalatala sa ating bulsa. Isang video lang ay maaring umabot sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Isang post lang ay pwedeng magbago ng opinyon ng publiko sa iba't ibang kontinente. Isang boses lang ang pwedeng magbigay inspirasyon sa isang tao na mag-isip ng iba. Malaking responsibilidad ito para sa atin, pero magandang oportunidad din. Alam mo, madalas akong tanungin ng mga tao kung ang lahat ng put ay napapaisip sa akin na tumigil na lang. Hindi, kabaligtaran pa nga. Mas lala akong nai-inspire magpatuloy, mag-post at magbahagi. Kapag naisip kong maghinay-hinay, naalala ko ang lahat ng positibong mensahe mula sa mga taong nagsasabing may natutunan sila sa mga ginagawa kong video na dati hindi nila alam. Naalala ko ang mga estudyanteng nagsabing hindi na nila gaano naramdaman ang pag-iisa dahil may isang taong may pampublikong plataporma na nagsalita. Naalala ko ang mga magulang na nagsasabi sa akin na ipinapanood nila ang mga video ko sa kanilang mga anak. Naalala ko ang mga taong hindi sumasang-ayon sa akin. Marami sila. Pero nagpapasalamat dahil tapat akong magsalita at walang galit. Ang mga oras na yon ang nagpapaalala sa akin na hindi nasusukat sa dami ng sumusuporta ang epekto. Minsan, nasusukat ito sa isang tao na tahimik na nagbabago ng isip. Sa mundong kadalasang ginagantimpalaan ng pagnangalit, gusto kong patuloy na piliin ang dialogo. Sa mundong ginagatimpalaan ang pagkakabaha-bahagi, pinipili ko pa rin ang koneksyon dahil naniniwala akong nagsisimula ang pag-unawa sa pag-uusap. Habang mabilis magpakalat ng maling impormasyon ng social media, kaya rin itong ipalaganap ang katotohanan. Nangangako ako. Kaya nitong magtayo ng tulay at lumika ng empatiya. Nagre-remind ito na sa likod ng bawat screen, may tao rin. Kaya nagbibigay yan sa akin ng pag-asa. Alam mo, ang mga lola-lola ko ay nakaligtas sa Holocaust. Nabuhay sila sa panahon na ang mga boses ng mga Hudyo ay tahimik, pinatahimik. Ngayon, may pribilehiyo akong maabot ang milyon-milyong tao sa isang pindot lang. Kabaliw, di ba? Kaya hindi ko binabalewala ang pribilehiyong yon. Kung magagamit ko ang platapormang yon para magbahagi ng isa pang kwento, hamunin ang maling akala, o magbigay inspirasyon sa usapan, mas mahalaga yon kaysa anumang negatibo o mapanirang komento. Hindi lang sa mga gusali ng gobyerno o newsroom sinusulat ang kasaysayan. Pati online. Kaya isang post, isang pag-uusap, isang matapang na pagkilos, paisa-isang boses. Kaya hanggat may boses ako, gagamitin ko ito. Kayo, paano naman kayo? Gagamitin ko ito para sa Israel mga Hudyo at katotohanan.
Dahil ang kasaysayan ay hindi sinusulat ng mga tumatangging manahimik. Binabati ko rin ang aking kamanghamanghang ina na narito ngayon. Anak siya ng dalawang nakaligtas sa Holocaust at pinakamalakas na babaeng Hudyo na nagbibigay inspirasyon sa akin. Gusto kong pasalamatan ang aking ina. Maraming salamat sa inyong lahat. Am Yisrael, hi!